Praise God. Salamat po, Tito Lindor, sa napakagandang introduction. At sa pag-proxy muna ni Kuya. So, kumusta po ang bawat isa? Di ko alam kung malamig lang ba talaga ako, kinakabahan ako sa daming new faces na nakikita ko. Ulit po, ako po si Brother Jerry, isang servant ng Panginoon sa Lawson, Sector 4, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. At ang pag-aaralan po natin, the message for today po ay sa magmumula sa Romans chapter 5, verse 1 to 11. At kung maalala nyo, we are in the series of the teaching of the books of Romans. So, continuation lang po ito. And may I request po na samahan nyo ako sa prayer muna bago tayo mag-start. Ama namin, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na dumidinig ng mga panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa pagkakataong ibinigay Diyos namin upang kami, Panginoon, ay makapagpuri, makapagpasalamat. Kami ay makinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, itinataas po namin ang aming mga isip, puso, Panginoon, na buksan mo nawa, Lord, upang kami ay makareceive ng iyong salita at magamit namin ito sa aming pang-araw na pamumuhay, Panginoon. Open our heart, Lord God, open our mind, Panginoon. We invite you, Panginoon, in this very hour, Panginoon, upang kami ay samahan, Panginoon. Be our teacher. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, samahan niyo po muna akong basahin itong passage na ating pag-aaralan. Ito po ay nasa Tagalog. Iba pa din kapag Tagalog yung binabasa natin. Kasi meron siyang ibang impact or mas ramdam at namdam natin yung salita ng Panginoon kapag ito ay Tagalog. Lahat po ay sabay-sabay po tayo magbasa mula sa verse 1. Sapagkat napawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, natin ang magandang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kalwalhatian. Hindi lamang iyan, itinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa 6:4. Sapagkat noon tayo'y may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Iaalay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaring may bagahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noon tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Panginoon. Sa 10 po, dati tayo ay kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo ay nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Praise God. So, recap lang po dun sa ating napag-aralan this past few weeks. Kuya, paslay ko. Di ba, mayroong sa napag-aralan natin, there is a good news and there's a bad news. So, yung bad news, makikita natin to, recap na sa Romans chapter 1, verse 18 to 19. Sabi dito, the wrath of God is being revealed from heaven against all godlessness, wickedness of people who suppress the truth and their wickedness. So, yung wrath daw ng Panginoon, there's a wrath. May galit ang Panginoon na naghihintay sa humanity, sa mga tao. Kasi sabi doon sa chapter 3 pa, verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, lahat nagkasala, walang exempted. Mapa-Jew ka man, ma-Gentile ka, yung mga tao na gumagawa ng mabuti, lahat daw po nag-fall short sa glory ng Panginoon. Ibig sabihin,
walang qualified. Lahat ng tao are doomed. Kaya nga sabi kung mag-jump tayo sa chapter 6, sabi, for the wages of sin is death. So ito yung naghihintay sa atin, tayong makasalanan. Ang naghihintay sa atin, death. Ano yung death na yun? Eternal death. Eternal damnation. But then, there is a good news. Next po, kuya. Ang sabi sa good news, sa Romans chapter 3 verse 21, ito yung pinrich nita. Sabi niya, but now, apart from the law, the righteousness of God has been made known. I really love the word, yung phrase dito na, but now, yung but now. Kung i-imagine natin siya, from hopeless, from a helpless situation ng humanity, ng mankind, tayo bilang tao, yung wala na tayong pag-asa. Dahil ang Diyos na meron tayo ay banal, is righteous, holy, and just. At tayong mga tao na hindi qualified at hindi natin pwedeng mapantayan dun sa requirement ng Panginoon upang tayo ma-declare na righteous or ma-justify. Pero yung good news, meron siya sinabing but now, yung word na but now. It's remind me sa isang scene sa isang movie. Kung alam niyo po yung movie na Unbroken, it's a movie na para siyang World War II, inspired of World War II movie. Isang American na athlete, na Olympic athlete na dahil naganap yung World War II, kailangan siyang ipadala sa Japan upang sumulong sa gera. But then nagka-crash yung plano niya, na-stay siya dun sa dagat for 54 more days hanggang sa nakuha siya ng mga Japanese army. From there, imbis na maayos yung kalagayan niya, mas lalo naging worse, naging prisoner of war itong bida na to, itong American soldier na to. Hanggang sa dumating sa point, sa climax ng kwento niya na kailangan niyang buhatin yung isang mabigat na kahoy, buhat-buhat niya. So, kapag binaba niya yun, babarilin siya ng Japanese soldier. So, imagine yung agony tsaka yung paghihirap ng tao for him to survive, for him to be alive. Ganun siya kahirap ang sitwasyon niya. But then, in the middle ng sitwasyon na parang wala nang hopeless na siya, helpless na siya, is about to give up, dumating yung mga aeroplano ng Americans, nagtapon sila ng flag, meaning the war is over, tapos na yung gera. Doon sa moment na papatay na siya, nahinto kasi nandun na yung hope, nandun na yung help na ibinigay sa kanya. So, kumbaga, kung titingnan natin yung sitwasyon ng American soldier, parang tayo yun. Parang nandun na tayo sa sitwasyon ng wala nang pag-asa, wala na, case closed na yung humanity. Yung sitwasyon natin, yung estado natin, ng kasalanan natin. So, imbis na papatayin tayo ng Panginoon, he's about to pour his wrath, what he did is, he gave his own son bilang kapalit dun sa kasalanan na meron tayo. Jesus gave his life para tayo magkaroon ng eternal life. Kaya nga sabi doon, the righteousness is given through faith, yung pananampalataya natin in Jesus Christ to all whom believe. So, lahat ng naniwala, lahat ng nanampalataya sa Panginoon, he declared him righteous. Kaya nga, doon sa chapter 6 pa rin, sabi doon, di ba, yung wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, ito na yung nakamit natin, yung gift of life na binigay ng Panginoon, yung gift na eternal life na makukuha natin sa Panginoon. So, bakit kailangan natin balikan itong past message upang ma-develop po natin kung ano talaga yung binibuild up o yung gustong iparating ni Paul sa chapter 5. Next slide po, kuya. So, ang title po ng ating message for today is The Perks of Being Christians. Ano ba yung perks ng pagiging Christians? O ano yung benepisyo? The benefits of being justified through faith. Bilang isang Christian, ano kaya yung benepisyo natin bilang isang Christians? Sa atin po, bilang lahat dito, the common denominator natin nandito lahat, we are all OFW. Amen po ba? Amen. So, other than siyempre, mga anak na nag-aaral dito, but most of us here are OFW. Yun yung common denominator natin. At kung maalala nyo, nung unang-unang na nasa Pilipinas pa tayo, ano ba yung reason kung bakit tayo nag-sign dun sa, at we accept yung offer sa atin na magtrabaho dito sa KSA?
O aside sa pagiging gusto lang natin makakita ng camel sa Saudi, siyempre mas may mga madami pa ding binigay na package ba nilatag. So isa sa mga package, ako naalala ko, I was a service crew ko when I was in Philippines way back 2011. So if you do the math, alam niyo po ilang dekada na ako dito sa Saudi Arabia. And from being an service crew, at naka-receive ako ng offer, na job offer dito sa Saudi, parang mahirap siyang tanggihan kasi doon sa job offer na yun, ang offer niya, aside from the salary, doon sa salary which way more, doon sa giniging ko, alam, God knows kung ano magkano yung mga sinasahod lang ng service crew sa Pilipinas, it's way more kung ano yung i-offer niya sa'yo. Aside from that, mayroon kang free accommodation and transportation. As sa atin din dito, karamihan sa atin mga dito, ganun yung nakaka-receive sila doon sa, aside doon sa salary nila, free accommodation, free transportation. Tapos, mayroon kang bonuses and overtime, paid yon. Maliban pa doon, mayroon kang paid vacation. At mayroon kang provided na plane ticket ng employer mo every 1 year or 2 years, di ba? Then, at the same time, mayroon tayong parang retirement benefits. The more you stay in Saudi, the more you stay in the company, mag-accumulate yung end of service natin. So it talks about retirement plan. So those offer or those benefits na binibigay sa atin, sa atin dito especially dito sa Saudi, yung offer na yan, mahirap tanggihan bilang isang OFW at mahirap pantayan ng previous job na mayroon tayo sa Saudi, Pilipinas. Imagine as being service crew na magkano lang yung sinasahod. Tapos o-offeran ka ng ganitong offer, ganitong package sa'yo. Siyempre mag-yes ka, amen po ba? Tatanggapin mo yun. Kasi lahat yun maganda. Lahat, kumbaga, kakabit ka. Kumbaga, it's a positive. But then, bilang Christian pala, meron din tayong mga benefits bilang isang Kristiyano. Para tayong OFW, para din tayong worker. Hindi lang tayo basta tumanggap hindi lang natin tinanggap si Lord bilang ating Lord and Savior and we were saved at tapos na, yun na yun. Pero ano ba yung benepisyo natin bilang isang Kristiyano? Aside doon sa common knowledge na meron na alam natin, una, our debt is paid. Yung past na kasalanan, yung kasalanan natin is bayad na. Binayaran na ni Jesus Christ. Aside from that, Jesus offer us citizenship. Diba? Binigyan niya tayo ng a way for us to be the children of God. So meaning kabahagi na tayo ng kaharian ng Panginoon. Hindi na tayo dati ang estado natin is enemy of God, pero dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, ngayon tinutukoy niya tayo bilang kabahagi na niya ng kaharian. So bayad na yung kasalanan natin, at the same time tinanggap tayo sa kaharian niya. At yung test pa is, meron tayong citizenship, hindi US citizenship, hindi Canadian citizenship, or maging Saudi citizen. Ang citizenship natin is in heaven. Ang pangako, yun yung pinaka-ultimate goal ng isang Christian is to be with the Lord, with our God in heaven. So, it talks about yung future plans ng Panginoon sa atin bilang isang Christian. So, yung benefits na to. At sa pagpapatuloy ko, sa chapter 1, basahin lang po natin. Sabi dito sa chapter 1, verse 1 and 4, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by the faith into His grace in which we stand. And we boast in the hope of the glory of God. Not only so, or not only that, but we also glory in our suffering, because we know that suffering produces perseverance, character, and hope. So, ang unang benefits daw natin bilang isang Christian, ayon kay Paul dito sa verse na to, sa Romans 1-4 is kung sa Pilipinas, mayroon pong 4 Ps ang government na ino-offer sa mga hindi ganun
privileged na tao, di ba? In-offer silang 4 piece. Ito yung tulong ng gobyerno upang makapagsimula ang mga mahihirap na Pilipino. Si Lord may offer din sa atin ng 4 piece. May benefits na 4 piece na binibigay dito. Una, peace with God. Pangalawa, privilege of access. Pangatlo, preview of the future. And pangapat is yung purpose of in suffering. So yung una, yung peace with God, anong ibig sabihin? Ito yung immediate na benefits na makukuha natin. Sabi niya, our past status changed from enemy of God to children of God. So the moment that we have faith kay Christ, the moment that we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, yung status natin bigla mag-iiba. Hindi ka Saudi citizen agad-agad, but you are a citizen of God already. Citizens in heaven. Ano ka na, kabahagi ka na ng kaharian ng Panginoon. Kasi ang tingin sa atin ng Panginoon, panahon na hindi pa tayo mananampalataya, ng panahon tayo makasalanan pa, ay kaaway niya. Ito, makikita natin yan mamaya doon sa chapter 7. Sabi niya, Jesus Christ died while we were an enemy of God. So therefore, sabi dito, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yung peace with God, ibig sabihin yung word na with. Ang word na with na sinasabi doon is iba doon sa peace of God na sinasabi. So peace with God, yung peace with God is a fact po. Isa siyang fact na nagkaroon talaga tayo literal na kapayapaan. It's a kumbaga, meron siyang peace treaty between you and God, between us and God. It's a peace treaty na agreement na magkakaroon ng kapayapaan dahil dun sa inilatag ng Panginoong Yesu Cristo sa atin. And yung peace of God naman, it's a feeling. Kung mamaya, pupuntahan natin yung verse kung, di ba sabi, and the peace of God, doon sa verse ni Paul din sa Philippians, that surpass all understanding. Ito naman yung pakiramdam na makukuha natin. Kasi meron na tayong peace with God. Yung peace with God, yung kapayapaan na meron tayo sa Panginoon, yung treaty na, yung agreement na meron tayo, ang result nun is we have a peace of God. Yung kapayapaan na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. Amen. At the same time, yung peace of God, the first is judicial daw. And the second one is experiential. So yung pangalawa, yung peace of God, nararamdaman na natin siya. Yung una, nakuha natin siya. Susunod nun, mararanasan na natin yung kapayapaan, yung peace na in-offer ng Panginoon sa atin. At yung una is an objective. Ang objective ng Panginoon, ang purpose niya is to have peace with Him. And then yung subjective naman is yung mararamdaman na natin, yung kapayapaang in-offer sa atin ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi dun sa Isaiah 53 verse 5 po, sabi dito, but He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities, upon Him He was chastisement that brought us peace, and with His wounds we are healed. So literal, ang Panginoon literal na namatay. Totoong namatay siya, it's a fact. Namatay siya, pinako siya, nahirapan siya, alang-alang sa atin. Kabayaran ng kasalanan natin. Dahil doon, nagkaroon tayo ng peace with God. At dahil din doon, dahil dun sa ginawa ng Panginoon sa atin, we reconcile. Nagkaroon tayo ng reconciliation sa Panginoon. Kaya, ang sabi sa Philippians 4:7, and the peace of God, which surpass all understanding, will guard your heart of your minds in Jesus Christ. So, ito na yung makakamdaman natin. In this world, we will have tribulation. Amen po ba? Walang exempted doon. Hindi ibig sabihin, I sign, Lord, mag-sign na ako doon sa binigay mong offer sa akin, magiging Christian na ako. Gusto ko yung benefits. Hindi na ako, pero, wait, ayoko po yung mga tribulation na. Walang sinabi sa Lord na gano'n. In fact, isa sa mga promise ng Panginoon is in this world, you will have tribulation. Kumbaga, expect mo na makakaranas ka ng paghihirap. But, the good thing is, there's a peace of God coming from God. That, sabi dito, yung kapayapaan nagmumula sa Panginoon, yung magpapakalma sa atin. And the second po, yung privilege of access. Anong ibig sabihin ng privilege of access? Sabi niya, in continuation doon sa chapter, verse 2, sabi niya, through whom we have gained access by faith into the grace in which now we stand. So by definition po, yung access, o yung word na access, is not everyone has it. Naniniwala po ba kayo na hindi lahat kilala si King Solomon, but hindi lahat nakakausap si King Solomon.
able na kausapin si King Salman. Those who have access lang kay King Salman ang makakausap sa kanya. But everyone knows that King Salman exists. So, ganoon din po sa Panginoon. Alam ng mga tao, lahat ng tao, whether they deny it or accept it, na may Diyos, totoong may Diyos. Pero hindi lahat may access sa Diyos Ama. Hindi lahat kayang pumunta at kayang makipagtipan sa Diyos Ama. And in the Old Testament days, noong mga panahon pa ni Moses, panahon ni Abraham, merong ginawang place, isang lugar o isang tent na tinatawag nila, which is tabernacle. Kung matatandaan niyo po yung story ng tabernacle, kung saan nagdudwell ang presence ng Panginoon. Doon sa tabernacle na yun, doon sa tent na yun, there's a certain area for those who are Gentile, na hanggang dito lang kayo. May certain area for those na mga babae, hanggang ito lang ang pwede niyong puntahan sa area na to dahil holy place ang lugar na yun. Hindi ka basta-basta pwedeng pumasok at magkaroon ng access. Same thing, may certain area para sa mga priests or mga Levites lang. So, para siya section per section, hanggang sa pupuntahan mo na yung place that holy of all holy, parang ganun. Ang pwede lang may access doon, it's the highest priest. Isa lang ang pwedeng pumasok doon kasi nandun yung Ark of Covenant, nandun yung presence of God, na napakabanal, na napaka-holy ng lugar na hindi pwedeng pasukan. Kaya even yung priest, yung highest priest na papasok doon, na kung hindi siya karapat-dapat or mayroon siya kasalanan na binibitbit, kapag pumasok siya doon, ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng talik yung highest priest. So kapag humito yung tunog ng bell, ibig sabihin patay yung ano na yun, hihilahin na lang sila kasi bawal nang pumasok. So ganun ka extreme yung presence ng Panginoon. Hindi tayo, walang access, hindi basta-basta ang mga tao ng panahon na yun magkakaroon ng access sa Diyos Ama. But then, when Jesus Christ came, ano ba sabi ni Lord? Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ang access pala natin, nung pagdating ni Jesus Christ, is through Jesus na. Hindi na sa high priest. So, lahat nung nanampalataya kay Jesus Christ ay may access na tayo nakukuha sa time na to. And, ang sabi pa niya, dahil nga doon sa faith natin sa Panginoon, in the book of Hebrews chapter 10 verse 19, sabi dito, therefore brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place of the blood of Jesus, we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus Christ. O yung pala ang isa sa mga benepisyo na meron tayo. We have now the confidence na pwede na tayong tumawag sa ating Diyos Ama. Kung nung panahon na yun, hindi basta-basta punta o nakakaroon ng access ang mga tao. Sa panahon natin ngayon, tayo mismo, in our own place, in our own time, pwede na tayong lumapit at mayroon tayong confidence na maaari tayong makipag-usap at sumamba sa ating Diyos Ama. At hindi lang mo yun, ang sabi din dito sa Ephesians chapter 2 verse 18 and 19, sabi dito, for through Him we both have access to the Father by one Spirit. Consequently, we are no longer foreigner and stranger, but fellow citizens with God, God's people, and also member of His household. So, ayun yung access na mayroon tayo. Kasi tayo ngayon ay mga citizens na of God's people. Nabago na yung estado natin bilang kaaway ng Panginoon. Nagkaroon na tayo ng peace at ginawa niya tayo mga citizens ng langit. And yung pangatlo po is we have a preview of the future. Anong ibig sabihin nun? Dun sa verse 2 sabi niya, and we boast in the hope of the glory of God. Yung hope na sinasabi dito, hindi yung cross finger mangyayari. Parang ganun. He was a certain feeling, as a positive certain feeling po siya na mangyayari. It will happen. And it happened. So when we talk about the glory of God, it talks about heaven. Amen po ba? Yung glory ng Panginoon. The heaven declares the glory of God. So yung presensya ng Panginoon, yung kalwalhatian ng Panginoon, it manifests and it is shown in heaven. At yun yung inaasam natin bilang isang Christian, that one day we will be in heaven with Christ. At sasabihin niya sa atin, well done, good job, my faithful
my good and faithful servant. So, that's for sure. Yung security na meron tayo bilang isang Kristiyano, that we will be in heaven with Christ. Kaya nga, ang sabi niya, ang sabi ni Paul sa Corinthians, one day we will have a glorified body. Yung katawan na meron man tayo ngayon, itong katawan na, sa panahon natin ngayon, they promote self-love. They promote alam mo, yung pagmamahal mo sa sarili mo, to the point na you change yung perspective mo o binabago mo yung physical na anyo mo for you to love yourself. Pero at the end of the day, lahat pala nung kung ano meron tayo, God will give us a glorified body. Itong glorified body na to na hindi masisira, hindi magkakasakit at hindi papapasukan ng kasakitan, na makakasama ang Panginoon sa langit. Itong glorified body na to, ito yung kasama ni Jesus Christ na bababa from heaven in earth upang mag-rule with Him in 1,000 years. And sabi ba dito ni Jesus, one of the prayer ni Jesus Christ before siya ipako sa cross, sabi dito sa John chapter 17 verse 22, I have given them the glory that you gave me, and they may be one as we are one. So, Jesus prayed na mai-share ng Panginoon yung glory niya sa atin. Remember the story of Moses when Moses asked God na, Lord, I want to see your glory. I want to see. Namatay po ate. So, sabi ni Moses, Lord, I want to see your glory. But sabi ng Diyos Ama, kapag ginawa ko yun, mamamatay ka, Moses. Kasi wala pa nakakita ng glory ng Panginoon. Kumbaga, hindi kaya ng physical body mo, ng tao, ng panahon na yun, na makita yung glory ng Panginoon. But then, it was answered by, yung prayer at yung desire ni Moses, it was answered by Christ. Si Lord na nagsabi na, share niya yung glory niya sa atin. Sabi niya, I and the Father are one. So yung glory ng Panginoon na share kay Jesus Christ, Jesus share it with us also. Doon sa verse na to, one day we will have the glorified body, kung ano yung katawan na mayroon tayo, is the same thing po, yung dadalhin natin sa langit, na makakasama natin yung ang Panginoon, at we will rule with Him in heaven. And so, yung last po, doon sa dito sa chapter, sa Romans po, verse 8 to 17, sabi niya, now, if we are children, then we are heir, or tagapagmana ng Diyos, and co-heir with Christ, if indeed we share in His suffering, in order that we may also share in His glory. So there's a promise that one day we will share the glory of God in heaven. At yun yung inaasam ng Kristiyano, that our life doesn't end here only in earth, dito sa mundo. Kaya, di ba, kapag the best is yet to come, sabi nga nila, kapag tinanong mo ang Christians, ano yung inaasam niya, ano yung gusto niya, the best is yet to come. Kasi alam niya, mayroon siyang pupuntahan. Mayroon tayong pagtutunguhan, and that's in heaven. And yung pang-apat po, yung purpose, purpose, yung pang-apat na P, yung purpose of our suffering. So, may dahilan yung ating paghihirap. Sabi dito, not only so, or not only that. Kumbaga, kung in other terms sa panahon natin ngayon, kung in-offer ni Lord John, in-offer ng Panginoon itong benefits na to, para siya sa tawag ito, parang sabi niya, but wait, there's more. Kumbaga, hindi pa tapos na, but wait, there's more. Meron pa. Sabi niya, we also glory in our suffering because we know that suffering produces perseverance, character, and character's hope. So, one moment lang po. So doon sa tatlo natin, we have peace with our past. Meron na tayong kapayapaan doon sa nakaraan natin. We have access in our future. Yung pangatlo, we have future in heaven. So, what about yung meanwhile natin at yung susunod pa? Yung present times, hanggang sa dumating ng Panginoon. Ano pa yung i-offer ng Panginoon doon? So, what about this now? Yung itong panahon na to. There's a catch, sinasabi. In all offer, there's a catch lagi. So, eto, ang ganda na ng bigay ng Panginoon sa atin. Sino tayo para hindi tumanggap? Yun po ba? Kung ganito ang binibigay ng offer ng Panginoon sa atin, ba't hindi natin tatanggapin? But then again,
sabi ni Paul, but wait, there's more. Meron pa. Pero yung more niya, is ang ino-offer niya is, we will glory in our suffering daw. Parang, teka lang, paano tayo mag-glory sa suffering? So, yung tribulation, yung word na suffering, we will experience tribulation. Makakaranas pala tayo ng paghihirap. Akala na, Lord, akala ko, hayahay lang ang pagiging Kristiyano. Pag ganun. Ang ganda na ng offer mo, bakit parang makakaranas pa rin pala ako ng paghihirap? Sabi nila, one thing po yung suffering na inflicted by us, tayo. Kasi as another thing na yung suffering or tribulation na makakanasan natin na inallowed ng Panginoon. What do I mean by that po? Kasi may mga situation na tayo mismo ang nagpo-cause ng suffering natin. Naniniwala po ba kayo doon? So, let's say na meron kang job order na ginawa sa iyo ng boss mo, pero hindi mo ginawa. May time ka, may time allotted ka, hindi mo ginawa, but no time na malapit mo nang isubmit yung trabaho mo, doon mo siya gagawin, doon mo siya mangangarag. Ang ending, hindi mo siya nagawa ng maayos, and yung boss mo nagalit sa iyo dahil doon sa result ng kababayan natin. Is it because of God? Gagawa ba ng Panginoon yun? Hindi, bilimin ko ba? Ito yun, dahil sa atin. Tayo mismo nagkakaroon ng cause na suffering tayo. Or for instance, may mga tao na mahilig manigarilyo, mahilig uminom, hanggang to the point na yung katawan nila nasira na. Tapos, tatawag sila sa Panginoon, sasabihin, Lord, have mercy on me, pagalingin mo ko. Lumala ang sakit. Is it the will of God na lumala yung sakit mo? Is it, ito ba in-inflict ng Panginoon sa'yo na magkasakit ka? Or is it because yung result ng action na meron tayo? Hindi po ito yung sinasabi na suffering ni Paul. Yun, na we will glory in suffering. So, may mga sitwasyon sa atin sa buhay natin na ang hirap-hirap pakisamahan ng isang tao. Ang hirap-hirap pakibagayan, let's say yung amo mo, ang hirap-hirap niyang pakibagayan, ang hirap-hirap niyang makatrabaho. Yung ngayon Friday, masaya ka kasi nakapagpahinga. Bukas, paggising mo ng umaga, Saturday na naman, makikita ko na naman yung mukha nito. Ito na naman to yung makakatrabaho ko. But God allowed that, na inallow ng Panginoon na makatrabaho mo yun kasi may purpose. Amen. May purpose yung Panginoon sa iyo. At yung purpose ng Panginoon, itong sabi niya sa atin. Yung purpose ng suffering na nararanasan natin is to produce perseverance. Yung pagtitiis. Yung pagtitiis, ang fruit niya, magkakaroon ng character. So, yung character mo, i-develop ng Panginoon yung character mo. Bakit ano ba ang dahilan? Bakit kailangan tayo i-develop yung character natin bilang isang Kristiyano? At bakit pa kailangan nating dumaan sa ganitong sufferings? Upang ma-develop yung character natin. Ang purpose ng Panginoon sa atin. Sabi sa Romans chapter 8, sabi dito, justification is not an escape from trials, but is a guarantee that those trials have purpose. Yung nga po yung sinasabi ko na, yung justification, being righteous, kasi kapag nakipagtipan ka na sa Panginoon, kapag meron ka ng peace treaty, meron ka ng faith sa Panginoon, unti-unti nagbabago yung attitude natin, whether we notice it or not. Unti-unti tayong binabago ng Panginoon yung ugali natin. Kung dati mainipin tayo, dati magagalitin tayo, kung dati nagiging palamuka tayo, kung dati lahat ng negative na, unti-unti nababago, binabago ng Panginoon yun. Ang reason bakit binabago ng Panginoon yun is for us to be like Him, maging Christ-like tayo. Yun yung ultimate purpose natin. Maging Christ-like, makita si Kristo sa buhay natin. Kaya nga, ang sabi ng Romans chapter 8, verse 28 to 29, sabi dito, and we know that all things work together for good for those who love God. To them who are called according to His purpose, for whom He did foreknow, He also did predestine to be conformed to the image of His Son. So, para daw mag-conform tayo sa image ng kanyang anak. Kung iisipin natin kung paano yung attitude ng Panginoon when He was on earth, di po ba? Kung paano siya na-tempt, kung paano siya na-provoke, kung ano yung attitude niya, kung paano siya nag-respond sa mga ganun. At yun yung gusto ng Panginoon sa atin, ma-develop yung character natin na katulad ng sa Panginoon. And sabi din dito,
I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. So lahat ng suffering, lahat ng tribulation, nararanasan natin to, it's nothing, wala to. Compare dun sa naghihintay sa atin sa tamang panahon, yun ang i-reveal sa atin. May naghihintay sa atin na napakagandang pangako ang Panginoon na, yung nararanasan natin, hindi natin dinadjust lang kung ano man yung situation na mayroon tayo. But it's nothing compared dun sa promise ng Panginoon sa buhay natin. And now, the question is, bakit, anong purpose, anong reason ng Panginoon, bakit ganun yung mga benefits siya sa atin? Kung babalikan natin, yung standing natin sa Panginoon, that we were once an enemy, kaaway tayo ng Panginoon because of our iniquities and our transgression. And wala pa tayong ginawa. Ibinigay na ang Panginoon Jesus, namatay siya, nabuhay, upang mabayaran yung kasalanan natin. Ano ba yung motive ng Panginoon kung bakit niya ginawa yun? Kung bakit niya tayo binigyan ng benefits, na ganitong klaseng benefits, kapag tayo ay sasampalataya, mananampalataya sa kanyang anak. Ang sabi dito, sa susunod na verse po, it is the reason, is the comparable love of God. Ito yung walang kapantay na pagmamahal ng Diyos sa atin. Ito yung motibo ng Panginoon kung bakit niya binigay sa atin. It's only because of love. Wala nang iba. And in the following verses po, meron din tatlong P na meron tayong pag-uusapan. Ito yung proof of God's love. Pangalawa ay yung provision ng God's love. At yung uli, yung product ng God's love. So yung proof, provision, and product. So, kung titingnan natin sa Google nowadays, kung ano yung love, when we search what is love, there's 1,000 of articles and definition ang bibigay sa atin. Mostly, yung ang definition na ino-offer ng word sa atin, that love is a feeling, is an experiential feeling siya. But the Bible say otherwise. Iba yung sinasabi ng Bible sa love. Ang description ng Bible sa atin sa pag-ibig is, it's a verb, it's an action taken. So, paano natin nasabi yun? Sabi dito, sa Romans chapter 5, verse 5 to 8, sabi niya, and hope does not put us in shame, because God's love has been poured out into our heart through the Holy Spirit, who has been given to us. Dito sa 6, sabi niya, you see, just as the right time, when we were still powerless, when we were still weak, Christ died for the ungodly. So namatay daw ang Panginoon sa aking mga makasalanan. Very rarely will anyone die for the righteous person, though for a good reason, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. So, God the Father demonstrate His love for us sa atin, that while we were still sinners, Jesus died for us. And Jesus demonstrate His love for us na habang makasalanan pa tayo, He willingly offer His life for us to be saved. And that's kind of love. Di ba sabi ng Panginoon, greater love than this when a brother is willing to offer his life sa kanyang friend. So, ganong klaseng pag-ibig yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi ito pakiramdam. Kasi nowadays, madaming mag-asawa, madaming mag-partner, madaming relasyon ang nasisira. Kasi ang feeling nila, they are feeling unloved. Hindi na nila nakaramdaman na mahal sila ng asawa nila, o ng magulang nila, ng kapatid nila, ng kaibigan nila, or kung sino man yung mahalaga sa buhay nila. Kasi, binibase nila yung pag-ibig dun sa maaaring maranasan nila. Maaaring ma-feel nila dun sa tao. But the true love, sabi nga dito, is yung action. Kung ano yung ginagawa mo bilang isang nagmamahal. At dinemonstrate ng Panginoon sa atin kung ano yung klase ng pag-ibig na dapat meron. Is yung pag-ibig na kayang mamatay para sa kapwa. Itong greater love na to. So is He asking us to do it? God never said that do it, but He demonstrated it for us. Pinakita niya kung paano yung totoong pag-ibig. So sino pa makakapag outdo sa ginawa ng Panginoon sa atin, di ba? Wala na pwedeng gumawa pa nun. Ang Panginoong Jesucristo lang ang pwedeng
pakita ng greater love at ang Diyos Ama. Mabilis lang po tayo. Let's try to make it precise, quick, and fast po. So, ito yung proof of God's love. Ang proof ng pag-ibig sa atin is that Jesus died for us. And the Father God gave His Son for us to be saved. So, Jesus' death saved us from the wrath of God. At yung Jesus' life saved us from our wounds. And ito po yung provision ng God's love. Sabi dito, since we have now been justified by His blood, tayo na ay na-declare ng righteous dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon dahil sa Kanyang dugo. Now much more shall we be saved from God's wrath through Him. For if, while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life. So, yung provision ng Panginoon sa atin is that inilayo niya na tayo dun sa, sinave niya na tayo, niligtas niya tayo dun sa galit ng Panginoon. Because dun sa wrath ng Panginoon sa atin, na para sa atin, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ito yung provision ng Panginoon. He provide Jesus Christ. Imbes na tayo ang sasalo ng kasalanan, sasalo ng wrath ng Panginoon, si Lord na ang sumalo nun. But then, sabi niya, hindi lang yun. Sabi niya, He provide also those who believe in Christ have eternal life. Amen po ba? Kaya lahat ng naniniwala sa Panginoon, hindi lang sila na-perish, but they have, we all know the verse of John 3:16, na napaka-infamous, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish, but will have eternal life. And ito yung sinasabi ni Paul dito, sa verse na to. Hindi lang tayo iniligtas ng Panginoon dun sa wrath, but He gave His life para sa atin upang magkaroon tayo ng buhay ng eternal life. Sabi nga sa John chapter 3 verse 36 po, so, sabi to, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remain on them. So, parallel po yung sinasabi ni Paul at ni John na lahat ng nananampalataya sa Panginoon at mananampalataya sa Panginoon, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, eternal life. At lahat ng mga hindi naniniwala na si Jesus is the Son of God, those people who don't want to put their faith on Him, at naniniwala sila na kaya nilang iligtas ang sarili nila, they will be damned one day. One day, aharap sila sa Panginoon at wala rin silang may pagmamalaki. Kasi ang batayan ng ating justification is through faith in Jesus Christ. And yung lastly, yung product of God's love. Ano ba yung produkto ng pagmamahal sa atin ng Diyos? Sabi doon sa 11, not only this, so hindi lang yun, but wait, there's more, sabi ng Panginoon. Hindi lang ako nagbigay ng proof ng pagmamahal ko sa inyo, nag-provide pa ako ng way for you to be saved dahil sa pagmamahal ko sa inyo. Ngayon, ito na yung produkto ng pagmamahal ko sa inyo. Not only this, but we also boast in God's through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. So, anong ibig sabihin ni Paul po dito? So, again, in our understanding, yung estado natin before we receive Christ, that we were once enemy of Christ, but now, because of the blood of Christ, because our faith in Jesus Christ, we receive the reconciliation. So, meron na tayong, anong term sa Tagalog doon, na nakapag-reconcile na, kumbaga nakapagbati na ang Diyos sa atin. Meron na tayong maganda at tamang relasyon sa ating Panginoon. And dahil doon, binigyan tayo ng bagong identity ng Panginoon. Sabi sa Corinthians chapter, si Paul din, sabi niya sa Corinthians chapter 5 verse 62, sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. So, bilang isang mananampalataya ng Panginoon, God forget all the things we have done in our past. Kasi binigyan niya tayo ng bagong identity. At yun, yung identity na mayroon tayo, bilang isang anak niya, kabahagi na kanyang kaharian. At ito na ang tinatayuan natin ngayon, bilang isang ambassador ng Panginoon. Babasahin ko lang po siya.
All this is from God, and who reconciled us from himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sin against them, and he has committed to us a message of reconciliation. Sabi pa, we were therefore now a Christ ambassador, as though God were making his appeal through us. We implore you in Christ's behalf, be reconciled of God. So anong sinasabi ni Paul dito? That we are therefore now a Christ ambassador. Ano po ba yung trabaho ng ambassador, ng isang ambassador? Ang isang ambassador dito sa Saudi Arabia, nire-represent mo yung bansa mo. Diba? Pag dumating dito yung ambassador natin, help me kung sino man po yung ambassador, pardon me dahil hindi ko siya kilala, kung sino ang ambassador natin dito sa Saudi. But when he arrived dito sa Saudi Arabia, hindi niya bit-bit yung pangalan niya. Hindi niya bit-bit yung Engelbert Wilto. Hindi niya, pagdating niya dito, hindi siya si Engelbert. Pero ang bit-bit niya, siya si Pilipinas. So yung law ng Pilipinas, yung government ng Pilipinas, yun yung dala-dala niya. So same thing tayo. Pag tayo ay tayo ngayon bilang isang Kristiyano, hindi na yung old self natin yung ang nakikita sa atin, ang bit-bit natin. Ang bit-bit natin ngayon is yung si Kristo. Kaya napaka-importante po na tayo mismo, nakikita sa buhay natin, si Jesus, ay hindi tayo gumagawa ng mabuti, yung works natin, para mag-glorify tayo. But mag-glorify si Christ. Kasi ito yung mandate sa atin, di ba? Sabi ni Paul sa Ephesians na we are saved through grace by faith. Doon sa 11 or 10, doon sabi niya, we are a workmanship of Christ, created to do good works. At yung good works na yun, ang reason kung bakit kailangan natin gumawa ng good works, to glorify Jesus, to glorify God, to manifest yung characteristic ng Panginoon sa atin bilang isang mananampalataya. Now, the question is, bayan na rin naman po tayo, the question now, the challenge for us now, is, did you accept the offer ng Panginoon sa atin? Peaceful. Nagmamanifest ba sa buhay natin yung benefits ng isang Christians? Nakikita ba natin, nakaramdaman ba natin bilang isang Kristiyano itong offer na to? Meron ba tayong peace? May confidence ka ba na magkaroon ng access sa Panginoon through your prayers? Naniniwala ka ba na one day, when you depart here on earth, you will be in heaven with Christ? At yung nag-agree ka ba na yung suffering na nararanasan mo na to is not for you to be condemned, not for you to be na maparusahan, kundi para ma-develop yung character mo to be Christ. Because lahat ng yun ay nagpo-fall sa isang reason that God loved us. Mahal tayo ng Panginoon. Ngayon po, samahan niyo ako sa isang panalangin ng ating pagtatapos. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa iyong mensahe. Salamat sa message mo, Lord God, sa mga benepisyo na meron kami bilang isang mananampalataya mo, Panginoon. Salamat, Jesus, sa ginawa mo, Lord God, sa buhay namin at mga ginagawa mo pa sa buhay namin. Lord, kung ikaw po ang nakakasaliksik ng puso ng bawat isa, Panginoon, ikaw po ang may alam kung ano yung dala, yung bitbitin namin. Ikaw po ang may alam ng puso namin, Panginoon. Lord, kung sa moment na to, sa pagkakataon na to, sa oras na to, Panginoon, kung wala pa po kami ng magandang relasyon sa iyo, Panginoon, wala pa po kami, hindi pa namin tanggap, Panginoon, yung mga ino-offer mo, Panginoon. With an open heart, Lord God, tinatanggap po namin at naniniwala kami, Panginoon, ikaw ang Diyos. Noon, ikaw ang Diyos ngayon, ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos na namatay para sa aming kasalanan, na nagligtas sa amin, Panginoon, upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. At itong o-offer mo sa aming, Panginoon,